Magiging maulan po for this week sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil sa dalawang weather systems. Una na dyan ay ang low pressure area dito po sa may silangan ng Mindanao at ang habagat pa rin or southwest monsoon na siya makakaapekto sa western sections ng ating bansa. As of 3 in the afternoon ay huling namataan ng LPA sa layong 225 or 255 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Base sa ating analysis, within the next 24 hours or hanggang bukas, mababa pa naman po ang chance na itong low pressure area ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Subalit asahan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa ang mga paulan dulot mismo nitong low pressure area. Samantala, ang habagat or southwest monsoon na siya nakakaapekto sa western sections dito po sa may southern Luzon at maging dito rin sa may western section ng Mindanao sa susunod po na 12 oras. So pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan overnight ay dito po sa may Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, dito rin po sa malaking bahagi ng Batangas, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area plus the southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng Luzon, itong Metro Manila, rest of Calabarzon, rest of Central Luzon at ilang pabahagi ng Northern Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan within the next 12 hours at may chance din po ng mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Base sa ating analysis within this low pressure area, inaasahang kikilos po ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa mga susunod po na araw. So ibig sabihin by tomorrow is possible na malapit na ito sa may Samar Island at inaasahan naman po pagsapit ng Thursday ay posibleng tawirin itong low pressure area or possible tropical depression ang Bicol Region at silangang parte po ng Mimaropa. So ibig sabihin dahil tatagos po itong weather disturbance natin sa gitnang bahagi ng bansa, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan hanggang sa weekend na po yan. By tomorrow, Wednesday, July 17, pinakamatataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may eastern section ng Luzon. Simula po dito sa may Aurora, pababa ng Quezon, malaking bahagi ng Bicol Region, Romblon and Marinduque. Dulot po yan ng low pressure area, direct effect ng LPA kung dito sa may southern part ng Bicol at trough ng LPA umaabot po dito sa may silangang parte po ng Central Luzon. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa Masbate, Sorsogon at Albay, mga moderate to heavy rains po yan. Kahit mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi po magantabay sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng ating bansa o itong eastern side, scattered rain showers and thunderstorms. Habang ang natitirang bahagi pa ng Luzon kabilang ang Metro Manila, umaga pa lamang makulimlim na po sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon, lalo na dito sa may western section ng Mimaropa and Calabarzon plus Metro Manila, epekto na rin po yan ng southwest monsoon or habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorms. For Metro Manila, temperature by tomorrow is from 25 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, bagamat nagpapakita naman si Haring Araw by tomorrow, asahan pa rin ang matataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon dulot ng habagat. Habang ang malaking bahagi po ng Visayas, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at maulang panahon dulot po yan ng habagat plus the low pressure area lalo na po sa may eastern and central portions. Ito yung mga areas na makakaranas po ng moderate to heavy na mga pag-ulan at madalas po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun sa areas na yun. So mag-ingat po sila pakipag-ugnayan sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. Temperature natin dito sa Metro Cebu mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. At panguli sa ating mga kababayan dito sa Mindanao na siyang naapektuhan po ng mga pag-ulan din itong mga nagdaang araw dahil sa ITCZ at sa habagat, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil pa rin yan sa southwest monsoon at dahil na rin doon sa low pressure area kung dito sa may Caraga, Davao Region and Northern Mindanao. At pinakamatataas po ang tsansa ng pag-ulan sa may Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands and Surigao del Norte. Meron diyang weather advisory po. So ibig sabihin moderate to heavy na mga pag-ulan na maaaring mag-cause ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at pagragasa po ng tubig na siyang delikado pa rin sa ating mga kababayan doon. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, scattered rain showers and thunderstorms, mga light to moderate with at times heavy rains. Temperature natin sa Metro Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong naman po kung meron ba tayong mga sea travel suspensions, wala naman po at wala tayong inaasahan dahil so far mahina naman yung ating habagat o hindi pa kalakasan yung habagat at wala naman tayong inaasahan pa na tropical depression. Inaasahan natin mga slight to moderate seas sa malaking bahagi po ng ating baybayin except dito sa karagatan na sakop ng Pilipinas, West Philippine Sea hanggang 2.8 meters po ang taas sa mga pag-alon, epekto ng southwest monsoon.
Pero once po na maging tropical depression Butchoy, itong minomonitor natin na low pressure area, pagsapit po ng either Thursday onwards, ay agad-agad po posible mag-suspend tayo ng mga sea travels kung dito sa may Eastern Visayas, Bicol Region, malaking bahagi pa po ng Mimaropa, pas northern portions of Panay Island. And for the next 3 days, asahan pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa, dulot pa rin ng ating minomonitor na low pressure area plus dahabagat. Maulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon dahil doon nga po dadaan itong nasabing weather disturbance, particularly sa may Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, hanggang dito sa may Aurora at mga kalapit na lugar sa may Northern and Central Luzon, mataas ang tsansa ng ulan sa Thursday at sa Friday. Then pagsapit po ng Saturday, ito yung time kung saan maaaring nakatawid na po doon sa may West Philippine Sea yung nasabing weather disturbance. So ibig sabihin mababawasan yung mga pag-ulan kung dito sa may western sections ng southern, central and southern Luzon, pero magiging maulan pa rin po particularly sa may Zambales, Bataan, bahagi ng Mimaropa hanggang dito sa may Bicol Region, portions of Bicol Region kabilang ng Legazpi City. Dito naman sa may Northern Luzon, kabilang na dyan ang Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley at hilagang parte pa po ng Northern Luzon, itong Tarlac, Nueva Ecija is partly cloudy to cloudy skies na sinasamahan naman ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat, paggulog. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit ng Thursday, kapansin-pansin ang maulang panahon pa rin, kaya po magdala ng payong kung lalabas po tayo ng bahay, epekto yan nung direct effect ng low pressure area at doon sa may western section ng Visayas, epekto naman ng southwest monsoon. Pagsapit ng Friday, mababawasan yung mga pag-ulan sa may eastern portions, western and central portion, kabilang ng Iloilo and Metro Cebu, magiging maulan pa rin po, so magdala pa rin ng payong at mag-ingat sa mga baha at landslides. Then pagsapit ng Sabado, habang nasa may West Philippine Sea, itong nasabing low pressure area ay posible pa rin ng maulang panahon dito sa may Panay Island plus Guimaras. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, malaking bahagi pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan hanggang Thursday. Mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At inuulit natin, lagi po magantabay sa mga updates ng Pag-asa regarding heavy rainfall warnings para maiwasan na po yung mga pagbaha natin doon. Dito sa malaking bahagi ng Mindanao, minsan malalakas nga ang mga pag-ulan, lalo na sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region pagsapit ng Thursday. Sa Friday, dito na lamang sa may Zamboanga Peninsula, posible ang mga minsan malalakas na mga pag-ulan. Mababawasan ng mga pag-ulan over the rest of Mindanao. Habang pagsapit ng Sabado, bahagyang maulap at madalas maaraw na, paliban na lamang sa mga afternoon thunderstorms. Sunset po natin ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5:35 ng umaga.